Sigurado kilala nyo itong tatlo na ito mga tol. Si Senator Jinggoy Estrada, Senator Rodante Marcoleta, at Senator Alan Peter Cayetano. Yung dalawa nakakulong na sa may Quezon City Jail sa Payatas. Kaugnay po ng kanilang kinakaharap na kasong plunder. Pero ang tanong, gusto nyo bang makulong din ito pong si Senator Alan Peter Cayetano? Kung gusto niyo pong makulong ito, i-comment nyo lamang po dyan sa chat area at sa comment section mga tol. Sapagkat mukhang ganun yata ang mangyayari sa hinaharap, ano? Eh, sa totoo lang, hindi pabor kay Top 1 pagka may mga nakukulong eh. Bakit? Nababawasan yung content natin, to be honest with you mga tol. No? Dati, lagi nating natatalakay yung mga walang kwentang pinagsasasabi nitong si Rodante Marcoleta. Si Jingo Estrada, yung naging issue sa kanya nung isang sinasabing naagawan daw po. Ewan ko kung ano yung naagaw ha. Nakulong sila. Di nabawasan yung content natin. Hindi, nagbibiro lang ako mga tol. Ang mga balasubas kung tawagin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito yung mga taong gobyerno na mapagsamantala po sa pondo ng bayan, dapat po talaga sa mga yan nakukulong. At kung mapapatunayan na sila may mga kasalanan ng walang halong pag-aalinlangan, dapat pagbayaran talaga nila lahat ng kanilang mga pagkakamali sa bayan. Maraming salamat Dea Fernandez sa iyo pong I do not know kung ano yan, no? O yan, maraming salamat. No need to send super chat mga tol or super sticker. Salamat po sa inyong suporta. Manood lamang po kayo kay Top 1, sapat na sapat na. At syempre, bago po natin puntahan yung partikular na balita kay Alan Peter Cayetano, mag-update muna tayo dito po sa ating kasamahang vlogger na si Mima Alicia, no? Siya po ay pinaslang, syempre alam naman nating lahat yan, last July 17, madaling araw po iyon, dead on the spot. Ito pong si Mima Alicia sa tama po ng mga bala. Yung iba ay tumama pa po sa kanyang sentido, ano? At salamat sa ating kapulisan, syempre sa supervision ng ating DILG Secretary John Vic Remulla, sapagkat ito pong masugid na supporter ng ating Pangulo. Mapapasana all ka na lang, Sila may mga picture kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa totoo lang mga tol, ako na lang yata ang wala pong picture ng content creator na sumusuporta kay PBBM. No? Yung katabi siya. Pero okay lang naman yon. Mas gusto ko kasing ma-meet personally si Pangulo pag tapos na po yung kanyang presidency. No, may mga lalapitan akong tao na kung mamarapatin nila, total, tapos na ang pagiging Pangulo ni PBBM, doon ko po siya gusto talagang personal na makita. No, yung makasalamuha ba ng malapitan. Nakita ko naman siya for the second time actually noong meeting de avance ng alyansa nitong last May 2025 election, pero hindi ko po siya nakita ng malapitan. Going back dito po kay Mima Alicia, salamat muli sa ating otoridad at arestado na po yung dalawang assailant, yung gunman at saka yung driver po ng motorsiklo, no? Pakinggan po natin ito pong balita sapagkat nagpapatuloy pa rin po ang investigasyon dito. Marami nagtataka, bakit po naka-blurred yung mukha ng mga suspect at hindi rin po inilahad yung kanilang mga pangalan. Siguro, spekulasyon ko lamang po ito, bilang dating pulis. Ang nakikita ko dyan, hindi po yung pinalalabas ng mga DDS na polgay yan. Kung hindi, maaaring iniingatan ng ating kapulisan yung kanilang patuloy na investigasyong isinasagawa na maaaring mag-compromise kapag yung pagkakakilanlan nito pong dalawang suspect na to ay agad po nilang inilathala sa harapan po ng publiko. Pero tayo po ay nagdi-demand
na kapag ka ma-identify na po kung sino yung nag-utos dito, sana ilahad po ng ating otoridad kung sino po itong mga suspect na ito. Kasi maraming magtataka talaga eh. Biruin nyo, ang nakalagay lamang po sa kanilang pinresentang report ay alias, ano? Parang nakakapagtaka talaga, kaya yung mga marurumi ang isipan ay pinalalabas ngayon na polgay lamang daw po yun para masatisfy yung yung demand ng public ngayon dahil marami talaga nagmamahal dito po kay Mima Alicia. Pakinggan po natin ang update sa balita po na ito. Arestado ang dalawang suspect sa pagpatay sa pro-Marcos vlogger na si Mima Alicia. Ayon sa mga polis, tuloy ang investigasyon dahil sa impormasyong posibleng may ibang sangkot sa pagpaplano at pagkakasa ng krimen. Saksi, si Marie Zumal. Hawak na ng pulisya ang dalawang suspect sa pamamaril at pagpatay sa pro-PBBM vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia. Naaresto sila alas 8:20 ng umaga sa Mabalacat, Pampanga. This was after the intensive investigation and follow-up operations conducted by the Northern Police District Special Investigation Task Group, NIMA. July 17, nampaslangin si Mima Alicia sa kanyang tahanan sa Caloocan City. Nagkakaloocan ng inarestong gunman na kinilalang si alias MS edad 58. Taga Cavite naman ang umano'y nagpatakbo ng motorsiklong ginamit sa pagtakas na kinilalang si alias JA, edad 48. Sila na po mismo yung dalawang nakita natin na nung if you were able to watch yung mga ibang video, sila na po mismo yung salarin. Sila na yung mismo may gawa na sinasabi ng witness natin na dalawang nakamotor na huminto po at pumatay kay alias Mima. Kasong murder, paglabag sa Section 28 ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Republic Act 9516 kaugnay ng pag-iingat at pagmamayari ng mga paputok o explosives. Ang mga kasong isinampalaban sa dalawang suspect na in-inquest na ngayong hapon. Na-recover sa mga suspect ang dalawang granada, isang 9mm pistol at isang kalibre 45 baril. Ang huli ang pinaniniwala ang ginamit sa pagpatay sa biktima. Nadakip man, nilinaw ng pulisya na tuloy ang investigasyon dahil sa impormasyong posibleng may ibang sangkot sa pagplano at pagkakasa ng krimen. Hindi na ito idinetalye para hindi makompromiso ang operasyon. Nakita na po natin na around 20 or 15 or 20 minutes before dumating sila, tsaka lang po pumasok itong dalawa. So it points to the fact that there were some other people who were looking or surveilling ito pong movements nila. Patuloy pa rin inaalam ang motibo sa krimen. Pero ayon sa kapwa vlogger ni Mima Alicia, posibleng dahil ito sa pagtalakay nila sa politika. Gusto kami patahimikin. Ayaw ko yung pagsalitain. Minsan naman kasing may nagbanta laban kay Mima Alicia. 3 months ago, may mga pinento siya sa akin na may mga nagtatanong sa kanya. Even sa mga live streaming niya, post niya sa comment section, may mga nagtitrend, susunod ka na. Naikwento rin ang banta sa ina ni Mima Alicia dahil umano sa content ng kanyang mga vlog. Ang gusto ko po, yung nag-utos na pumatay sa anak ko, gusto ko mahuli agad yung vaccine ng tanggal mahuli. Kasi walang kalaban-laban yung anak ko, pinagbabaril sa ulo pa naman yung tama, pati sa dibdib lang. Hindi ko siya naawa sa anak. Naniwala ba kung may pamataas nag-utos dun sa bumaril sa anak ko? Kaya pwede mo tatahimik. Kasabay na nabaril kaya nagpapagaling pa sa ospital ang partner naman ni Mima Alicia. Batid na niya ang sinapit ng vlogger. Mariz Umali ang No further comment ako dyan, mga tol, at aantayin natin yung susunod na sasabihin po ng ating otoridad kaugnay po sa motibo ng pagpatay kay Mima Alicia. Pero again, tayo po'y patuloy na nananawagan sa ating otoridad na sana tumbukin po ninyo, no? Huwag niyo pong lubayan ito pong kaso na ito. Kailangan pong matukoy kung sino yung nagpapatay kay Mima Alicia para once and for all maging maliwanag sa harapan ng publiko kung ito po ba'y personal o may kaugnayan sa politika. Ngayon, dako na po tayo dito po sa ating pag-uusapang topic, Ito po ay may kaugnayan sa kontrobersiya ngayon na bumabalot dito po kay Senator Alan Peter Cayetano. Una po nating napakinggan, syempre, yung matagal ng pangyayari,
ito po yung 2019 SEA Games pa, no? Sa taong pong iyon, ang Pilipinas po ang nag-host ng SEA Games at ipinagkatiwala po yung pagsasagawa niyan sa isang committee kung saan bahagi po ang maraming mga opisyales ng ating gobyerno at kasama syempre ito pong si Senator Alan Peter Cayetano. At dahil po sa mga bagong impormasyon na nakalap po ng National Bureau of Investigation, muli pong naging issue ito at binuksan ang isang formal investigation, no? Actually, meron pong task force na binuo dyan ang NBI. Ito nga po yung nilalaman nitong balita, ang Task Force Cash Cow. Binuo ng NBI para imbestigahan ang perang pumasok sa PhilGOC. Pakinggan po natin muli ito pong balita. Bumuo ng task force ang National Bureau of Investigation o NBI para imbestigahan ang kumiting nag-organisa sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon sa NBI, bilyong pisong pera mula sa ilang ahensya ng gobyerno ang pumasok sa pribadong komite. Nakatutok si John Consulta. Binansagang Task Force Cash Cow ang grupong binuo ng National Bureau of Investigation o NBI para mag-imbestiga sa nag-organisa sa 2019 Southeast Asian Games, ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PhilGOC. Base umano sa mga nakalap na dokumento ng NBI, bilyong pisong pera ng gobyerno ang pumasok sa PhilGOC mula sa ilang ahensya ng pamahalaan. Task Force Cash Cow, no, at it will be composed ng PCP Public Corruption Division, Special Action Unit, and of course the Office of the Director. Our initial findings, merong 6.7 billion na pinadala ng government funds coming from the government funds going to PhilGOC, yung sa PhilGOC, no, galing sa DBM, NFS-DBM, galing sa POC and PSC, so we'll also ask POC and PSC on this matter. Pero paniwala ni NBI Director Melvin Matibag, posibleng mas lalaki pa ang pondong kanilang kailangan tingnan kapag isinama na ang pondong pumasok sa PhilGOC na galing sa pribadong sektor. Baka more than 10 billion pa nga lalabas to after doing all the investigations. We're looking on BIR records, we will ask the assistance of COA, and of course yun nga yung sa SEC. Doon sa mga submission na, they have to submit audited financial statements because they're registered under the SEC law. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at ang Budget Department kaugnay sa ikinasyang investigasyon ng NBI sa naging aksyon ng kanilang mga ahensya noong 2019 SEA Games. Panahon po ito ng Duterte administration. Wala namang pong tinumbok na pangalan dyan, partikular sa mga senador, itong NBI. Kaso lang, ang pumiyok, si Senator Alan Peter Cayetano, yung kapatid niyang si Pia Cayetano at si Robin Padilla. Mas maingay si Alan Peter Cayetano kasi parang naging battleground niya at ipagtanggol yung kanyang sarili sa mismong impeachment trial or impeachment court, ano? Doon nagsalita silang tatlo na ang layo naman po doon sa kasalukuyang dapat nilang ginagawa dyan sa impeachment trial. Pero ganun pa man, pinagbigyan sila kasi siyempre senator judge naman sila no? Kaya nakakuha po sila ng panahon, napakahaba nga yung mga oras o panahon na ibinigay sa kanila, no? Ilang minuto yung pagsasalita nilang tatlo dyan. Si Pia, si Alan Peter at ito pong si Robin Padilla. Hanggang sa siyempre, hindi na yan matiis nitong si Senator Erwin Tulfo at doon mismo sa impeachment trial, nagsalita na po siya na wag namang gamitin yung trial o impeachment court sa mga hindi po related sa kanilang ginagawa, no? At syempre,
hindi naman tumigil ito pong si Alan Peter Cayetano bagkos sa labas ng kanyang sa labas ng Senado ay mistula pong vlogger ito. Kaliwat kanan ang pagla-livestream at doon binabanatan niya ang gobyerno, partikular ang kanyang mga kasamahang senador na sina Senator Panfilo Lacson at saka ito pong si Senator Erwin Tulfo. At syempre, hindi na rin makapagpigil si Senator Lacson. Kaya sabi niya, total, ginusto mo yan, pagbibigyan kita. Ganon din naman yung kapatid ni Alan Peter Cayetano na si Lino Cayetano. Yung dalawa ngayon na yan, ang nagkakaroon ng pag-uusap sapagkat sa paniniwala kasi ni Lino Cayetano, meron talagang mga ghost projects diyan po sa City of Taguig, no? Kaya willing siyang partikular na tumestigo sa magaganap na Blue Ribbon Committee hearing kaugnay po ng flood control project controversy. At ito na nga po si Senator Lacson ibinuking, no? Yung di umano'y dalawang ghost infrastructure projects sa Baluarte po nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan po natin ito pong balita. Tila tinuluyan na ni Senador Panfilo Lacson si Senator Alan Peter Cayetano. Dalawa umanong ghost project ang nadiskubre ni Lacson sa baluarte ni Cayetano. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. May hindi bababa sa dalawang pinaghihinalaang ghost infrastructure project sa Taguig City. Ito ang ibinunyag ni Senator Ping Lacson. Patuloy niyang sinusuri ang umano'y 6.79 billion worth of budget insertions na iniuugnay kay dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, nakapagdokumento na ang grupo niya ng hindi bababa sa dalawang case studies. Kapansin-pansin din umano ang dami ng mga slope protection at drainage project na karamihan ay nagkakahalaga ng tig 100 million. Pinagsama-sama, umaabot ang mga ito sa halagang 2.085 billion. Una nang ibinahagi ni Lacson na ilan sa mga proyektong sinusuri nila ay kinasasangkutan daw ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Pero ipinatupad ng ibang contractor sa ilalim ng isang 5% royalty scheme. May mga kahalintulad din daw na proyektong naigawad sa Top-Notch Catalyst Builders, isa sa mga kumpanyang binanggit ni PBBM noong nakaraang taon bilang kabilang sa mga nangungunang flood control contractor. Ayon pa kay Lacson, ang mga proyektong ito ay nagsimula pa raw noong 2019 at 2020, panahon na si Cayetano ang speaker ng Kamara. Nako, no? Mukhang may kalalagyan talaga to si Alan Peter Cayetano. Hindi lamang doon sa 2019 SEA Games, pati dito po sa sinasabing Ghost Project. Kasi ito nga yung pinag-iingay nila no? 'Di ba ayaw nilang palampasin si dating Speaker Martin Romualdez dahil siya daw po yung pinuno ng House of Representatives. Kaya ngayon, bumabalik sa kanila yung diskarte na pag-aakusa. Kung inaakusahan nila si Martin Romualdez, di mangyayari nito, baka pati itong mga House Speaker or even Senate President nung mga panahon ni Rodrigo Duterte, baka pati si Senator Tito Soto, hindi dapat i-exempt sa syempre pagsusuri, no? Kung wala namang kasalanan si Senator Tito Soto being the Senate President before, at ganun din naman itong si Alan Peter Cayetano, walang magiging problema. Kaso lang, magkaiba yung sitwasyon Kay former Senate President Tito Soto, walang nakikitang anomalya. So pero dito meron Ito na nga, binubunyag na po ni Senator Ping Lacson. Tapos mukhang sususugan pa ito ng testimonya ng mga nakakalap na testigo nito pong si Lacson. At ang very interesting dito ay yung malayang pagbibigay ng kooperasyon ng kapatid nitong si Alan Peter na si Director Lino Cayetano.
Sabi ni Lacson, ilan umano sa mga depektibong proyekto ang may overlapping spans na pwedeng nagbigay ng pagkakataon para sa umano'y kickbacks. May mga ghost project din umanong tinangkang kumpunihin. Patuloy pa rin nangangalap si Lacson ng mga dokumento at testimonya mula sa mga informant at testigo. Layunin niya raw mapatunayan ang mga paratang tungkol sa budget insertions at kickbacks. Ayon kay Lacson, sa 70 projects na nakapaloob sa 6.79 billion peso budget insertions sa ilalim ng 2025 national budget, 68 na ang naipatupad habang ang dalawang proyektong nagkakahalaga ng 75 million ay hindi pa nailalabas o hindi pa naoobliga ang pondo. Ang laki niyan, ano mga tol? 6.7 billion yung budget insertions. At ito itinuturo kay Alan Peter Cayetano. Pero bigyan naman natin ng konting leeway, ano? For the sake of fairness, hindi naman porket may budget insertions ay illegal na. In fact, halos lahat ng senador mayroong budget insertions eh. Ang problema lamang kapag yung insertion sa budget na yan ay nangungumisyon doon sa mga proyekto yung senador. At yon ang dapat nating malaman dito. Kung sa halaga bang binabanggit na ito ay meron pong partisipasyon para magkaroon ng komisyon, kumita, o kung anumang kaparaan ng hindi tama, di umano itong si Alan Peter Cayetano. Pondo. Hindi raw siya gagawa o mag-iimbento ng ebidensya, pero dahil sa mga pagkwestiyon umano sa kanyang integridad ni Senator Alan Peter Cayetano, mas pag-iigihan pa niya ang paghahanap ng mga ito. Wala pang opisyal na pahayag si Cayetano tungkol dito sa ngayon. Dati nang sinabi ni Cayetano na tila dumoble raw ang net worth sa SALN ni Lacson. Pero nilinaw ng kapwa niya senador na sa legal at maayos na paraan ito nakuha. Reputation damaging ito para sa dating PNP chief. Nangako naman si Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na magpapatuloy ang flood control scandal investigation ng komite na una nang sinimula ni Lacson. It's a very powerful committee, kailangan ko ng vice chairman at saka yung mga members, di ba? Kasi bali, yung mga nagmamadali, meron mo talaga tayo. I'm telling you, meron tayo flood control, hindi tayo iwas. Target daw nilang O yan maliwanag po yon mga tol. Magkakaroon ng patuloy na investigasyon. At ito nga po yun Sabi ni Senator Erwin Tulfo, Taguig Ghost Projects, posibleng isama sa Blue Ribbon Probe. Posibleng isama ayon sa balita ng News 5 ng Senate Blue Ribbon Committee ang pag-iimbestiga sa alegasyong may ghost project sa Taguig City na baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senate Blue Ribbon Chairperson Erwin Tulfo, hinihintay pa niya ang mga dokumento ni Senator Ping Lacson na nagsiwalat ng naturang alegasyon para i-review ito. Nako, pag si Senator Lacson ang nagsiwalat, may mga ebidensya, kita naman natin yung nangyari sa Mindoro. Di ba? Si Senator Lacson ang nagbulgar nun sa kanyang privilege speech. Kasi noong mga panahong iyon, ang chairman pa ng Blue Ribbon Committee ay si Rodante Marcoleta. Kaakibat ng privilege speech yung mga ebidensya na kinalaunan ginamit ng ombudsman para sampahan ng kasong plunder ang mga sangkot doon. At ngayon, sila po ay mga nakakulong na at humaharap sa kasong, kung hindi ako nagkakamali, malversation of public funds, even plunder. Sabi pa po dito, maaaring magsimula ang pagdinig ng Blue Ribbon sa susunod na Biyernes, July 30, kasi may SONA na pahapyawan natin ng bahagya. Ano ba yung mangyayari sa Lunes? Tapos may mga tatanga-tangang DDS, no? At ewan ko, di naman siguro yon gawain ng INC, no? Kasi alam naman natin na yung petsa ay anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, kaya hindi nila gagamitin yung politika. Naniniwala ako dyan, no? Kung hindi mga DDS para doon sa anibersaryo nila. May mga nagko-comment kasi, katangahan talaga, nakita ko lamang sa post ng isa po nating kasamang sumusuporta sa ating Pangulo,
na pinalalabas ng DDS na yon na minamanipula daw po ng gobyerno, pati daw po yung SONA. Akalain mo daw itaon pa sa anibersaryo ng Iglesia ni Cristo? Anak ng teteng na yan. Yun ang kabubuhan. Bakit ko sinasabing kabubuhan? Kung ikaw politically active, dapat alam mo na ang SONA ng Pangulo ay ginaganap kada 4 na Lunes, no? Pang-4 na Lunes sa bawat taon ng July, sa bawat buwan, sa bawat taon at sa buwan ng July. Tama ba yung pagkakakonstruct ko ng sentence? Every 4th Monday ng July, every year. That is the SONA. Tapos palalabasin nila na ganon. Anyway, mamaya na natin pag-usapan yung SONA. Sabi pa po dito, hindi lang nakakonfine sa Taguig Ghost Project ang Blue Ribbon Hearing. Yung mga sinasabi na 18 na mga bodyguard, they dared us na imbitahan sila. We will invite them. Imbestigahan natin paglilinaw ni Tulfo. Pakinggan po natin ang balita kaugnay niyan. Aabot sa 2 bilyong piso na flood control project sa Taguig ang sisiyasatin daw ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang tiniyak ni Senator Erwin Tulfo kasabay ng pagbabalik sesyon ng Senado sa Lunes. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sinagot na ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo ang mga nangungulit at nangiintriga kaugnay ng pagpapatuloy ng pagdinig sa mga maanumalyang flood control project. Sabi ni Tulfo, kailangan munang mabuo ang komposisyon ng Blue Ribbon. Wala pa kasing naisusumite ang Senate minority na nominasyon nila para maging miyembro ng komite. Pero umaasa si Tulfo na sa pagbabalik sesyon ng Senado sa Lunes ay makakapag-schedule na ng susunod na pagdinig. Siguro, pinaka-earliest problema, punong-puno yung mga roads. Tapos, siguro talagang the only one, pag walang talagang Thursday or Friday, siguro baka Friday. Sabi naman ni Senator Ping Lacson, Vice Chairman ng Blue Ribbon, natuklasan niya ang 3 pang 100 million slope protection project sa Taguig City. Kaya aabot na raw sa 2.08 billion pesos ang total insertion sa 2025 national. Grabe no mga tol. Hindi na talaga tinatantanan ni Senator Ping Lacson ang issue. Bakit po ba nagkaganito? Kasi ikinagalit ni Senator Lacson yung pag-question sa kanyang integridad. Para kasi sa kanya, yan na lamang yung kayamanan na hindi mananakaw sa kanya na minana niya pa sa kanilang mga magulang. Sabi ni Senator Ping Lacson, lumaki kami sa hirap at tanging integridad lamang ang itinuro sa amin ng aming mga magulang. Kaya pinahalagahan yun ni Senator Lacson. Tapos, questionin nitong si Alan Peter Cayetano, pagbibintangan siya sa mga bagay-bagay na hindi tama. Kaya yung ginagawa ni Senator Alan Peter Cayetano kay Lacson, ginagawa naman ngayon ni Senator Lacson, ang pinagkaiba lamang, hindi sa live stream, hindi chismis, kung hindi sa mga ganito pong posting ni Senator Lacson at may mga kaakibat itong ebidensya. Kaya tingnan natin kung saan hahantong itong si Alan Peter Cayetano. At katulad po nung sinabi natin kanina, makakasama kaya niya itong dalawa ng nakakulong? Actually, baka mabuo na nga po yung BJMP Kasi ang mga nakakulong na ngayon dyan ay si Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at kulang na lamang ng P. No? Pwede. Peter Cayetano. Sabi ng mga naniniwala kay Ramon Tulfo na bakla daw po itong si si Cayetano pangalan Petra. Nasa sa inyo na yon mga tol kung ano paniniwalaan nyo doon. Budget para sa mga proyekto sa Taguig City. Bukod pa riyan, ang lumitaw na dalawang magkahiwalay na posibleng double appropriations para sa iisang proyekto na maaring mga hulugan na ang isa rito ay maituturing na ghost project. Sabi ni Tulfo, hihintayin niyang mabigyan siya ni Lacson ng kopya ng isinasagawa niyang investigasyon. Hindi pa niya nasasubmit, pero pag sinubmit siguro, then we'll start reviewing. Hindi lang kilo nakakonfine. Napakinggan na natin yan. Ngayon, punta tayo sa SONA. Ano bang mangyayari sa Lunes? Skip na natin to. Siyempre, SONA.
State of the Nation Address, ikalima ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Anibersaryo ng mahiya naman kayo. Ano kaya ang mga sasabihin ng ating Pangulo kaugnay ng paglaban sa korupsyon? Ano kaya ang kanyang mga sasabihin kaugnay ng kanyang mga naging programa sa nakalipas po na taon? At ano pa yung mga maaaring mangyari sa susunod po na taon? Napakahalaga po nito kasi dito natin masusuri yung isang taon kung naging epektibo ba ang paglaban sa korupsyon. Although alam naman natin yan. Pero siyempre, pagka sinabi sa SONA, opisyal na yon na pahayag ng Pangulo na pinagsama-sama na. At ang pinaka-interesting dito mga tol, kasi kahit ako, nakatutok ako sa mga negatibong issues no? More on pagtatanggol tayo o kaya pagre-react sa mga sinasabi ng kritiko at pinapangatwiranan natin na mali sila, no? Pero hindi ko masyadong natatalakay dito yung mga programa na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sa Lunes, lahat yan, sabay-sabay po natin tututukan at malalaman po natin yan. Kasi sinasabi, partikular ni Secretary Dave Gomez, na i-highlight yung nagawa ng ating Pangulo sa loob ng isang taon, sa nakalipas na isang taon. Dito sa balita na ito, pakinggan po natin. Tinatapos na ang talumpati sa SONA, ayon po sa palasyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. May nakakayanig daw na iaanunsyo si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA sa Lunes. Mababanggit naman kaya ang tungkol sa impeachment ni VP Sara? Nasa frontline ng balita niyan, si Maricel Halili. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang sumusulat ng kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Pero ang tanong, ano ang magiging laman? Flood control scandal o West Philippine Sea? O may malaki bang pasabog? Halos tapos na raw ang talumpati ng Pangulo. Pero depende pa sa rehearsal sa linggo kung gaano kahaba ito. Sa ngayon po, ang Pangulo po ay malapit na matapos at nire-review ang kanyang speech. At hindi ko po maisisiwalat kung ano ang kanyang maaaring sabihin dahil hindi ko pa rin po nakikita at hindi ko pa rin po nadidinig kung anong kanyang sasabihin. Hindi pa rin inilalahat ng Malacanang ang mga paksang tatalakayin pero meron daw dapat abangan. We expect earth-shaking announcements during the SONA of the President. Lagi naman pong ganun. Definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishments ng administrasyon. Pero kung ano pa ang kanyang sasabihin, hintayin po natin sa Lunes. Nang tanungin naman Anong oras ang SONA? Ika-4 po ng hapon, no? Ang SONA po ay magaganap sa Lunes. Yan naman ay nakatadhana sa ating konstitusyon, every 4th Monday of July every year at 4 p.m. no? Kaya sama-sama po tayong tunghayan yan sa Lunes mga tol. naman kung babanggitin ba ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, isang maikling sagot lang ang sinabi ng palasyo. Hindi na pag-uusapan. Habang hindi pa nalalaman ang sasabihin ng Pangulo, may sarili namang wish list ang mga mambabatas. Mula sa mas detalyadong plano sa ekonomiya, pagtulong sa agrikultura, pagbaba ng presyo ng langis, hanggang sa mga panukalang gaya ng land use, freedom of information, at paglaban sa political dynasty. Yung mga short-term plan po na very crucial for the next 2 years. Ako siguro specific, targeted by the numbers, hindi yung sweeping. So mas surgical po siguro na SONA yung ine-expect ko. Very important na mag-clarify syempre yung Pangulo doon sa bago ho nating economic status bilang bansa, yung pong pag-abot ng upper middle income status, no? At ano ho yung ibig sabihin po nito sa mga ordinaryong Pilipino. Bago pa man ang SONA, ang Kamara, all systems go na. Nag-lockout na nga. Kaugnay ng preparasyon, pakinggan natin diyan si Secretary John Vic Remulla. At muli,
napasaya tayo ni Secretary John Vic Remulla, no? Kasi sa mga nakalipas na panahon, kadalasan ang nakikita lang natin sa kanya yung mga pagkukulang Pero marami namang ginagawa actually si John Vic, mga tol Particular yung paglaban sa korupsyon sa Bureau of Fire and Protection, hindi natin na-appreciate yun. Bihira po akong makakita ng komento sa mga manonood natin at sa mga mambabasa na ina-appreciate nila. Sa panahon lamang ni Secretary John Vic Remulla na bulgar yung malawakang korupsyon sa Bureau of Fire and Protection. Pero syempre, mas nakikita natin yung pagkukulang Katulad nung pagpuna sa kanya ni Pebbles Talaquera, na laganap din ang korupsyon sa BJMP. At sana matugunan din yon nitong si Remulla. At bakit tayo masaya? Natupad yung kanyang sinabi. Nitong nakaraang araw, in-interview siya ng DZMM, sinabi niya doon na malapit nang mahuli yung pumatay kay Mima Alicia at nagkatotoo. Arrested kahapon po ng umaga at pinresenta sa harapan ng publiko. Medyo kulang lang tayo ng impormasyon pa kasi hindi sinabi ng ating kapulisan nor ipinakita ang mukha yung pangalan nila. No? Pakinggan po natin dito si Secretary John Vic Remulla, mga tol. Makakasama natin ngayon, DILG Chief John Vic Remulla. Magandang gabi po sa inyo, Secretary John Vic. Good evening, Rina. Good evening, everyone. Have you been scarce or is that our imagination? Are you in hiding from the press? No. Wala naman. I went to Korea for 2 days to purchase firefighting equipment. Then I went to the UN to speak at the conference for 2 days. Then I went home. So it's not a scarcity thing. Okay. Akala ko kasi mahirap po kayong maimbita. Hindi naman. Ako ba? Bakit Chip-chip ko kaya? Ako ba? Hindi kasi magaling masyadong magtago yung inyong mga tinutugis. Baka kako, nahawa ka na. No. Okay. It's really a lot of work. Okay, before anything else, ilang araw na lamang po ay SONA na, no? Ikalimang SONA. And from different speech writers of former presidents, they all agree that this is the penultimate and determining SONA for the president. You agree? The first and this one. The first and this one. The first one sets the agenda for the entire term, and this one is the denouement of the entire length of service. Paki-spelling po yon. Ano pong ibig sabihin nun? Ano pong ibig sabihin nun? It is the culmination and the resolution of all conflicts. Ayun, okay. The conflict started after his fourth. Hindi kaya? It's been there from day one. Our presidency has to deal with conflict every day. Okay. It's just the arc of the entire story. So, this one is the resolution to all the conflicts that's been there before. Okay, so sabi nga nila napaka-importante dahil ang dami nating kinakaharap na problema ngayon and everybody's expecting something to be said about all these problems. Alam nyo, mga tol, yung issue ng Fall Guys, sabi ng mga DDS, hindi ako naniniwala dun Siyempre, bias ako dahil ako'y sumusuporta sa gobyerno at dati akong pulis. Kasi ang nakagawian before, lalong-lalo na sa panahon ni Rodrigo Duterte, palalabasin na resolba yung kaso at yung suspect ng laban patay. Dead man tell no tales, di ba? Dito buhay Napakasimple lang naman yon, mga tol Buhay yung arestado at kinasuhan in-inquest na kahapon. Kung yan, Paul Guy, imposibleng hindi natin malaman yung kinalaunan. Unlike before, na pinapatay yung mga suspect kuno. 'Di ba? Sasabihin, merong pangyayaring krimen, sensational sa panahon ni Rodrigo Duterte, usong-uso 'yon. Naresolba. Tapos, yung suspect nanlaban kaya patay. Paano mo ngayon yun mapapatunayan pa na sila talaga yung suspect maliban sa claim ng pulis? Ngayon, sinasabi ninyo, bakit binlurred yung muka? Bakit hindi pinangalanan? Ongoing po kasi, mga tol, yung investigation. No? Marami talagang hindi makakaunawa sa bagay na yon. Dahil may mga pagkakataon kasi na kapag ka ni-reveal yung pangalan at mukha ng tao, baka makaapekto ito doon sa
sa isinasagawang patuloy na investigasyon. Kaya nga magdedemand tayo dito no? Habang lumilipas ang araw, unti-unti nating ididemand sa otoridad bilang siyempre naghahanap ng hustisya para kay Mima Alicia, na pangalanan nila once and for all at ipakita nila sa publiko yung tao, no, buhay, hindi yung sa litrato lamang. Wala kasi tayong nakitang video man lamang ng pag-aresto, pagpepresenta sa media. Napaka-sensational po ng kaso na ito. No, kung kinakailangan takpan nila yung muka, pero buhay, at higit sa lahat, alam natin kung ano yung pangalan. Pero sa ngayon, hindi ko muna i-insist yan. Kasi ongoing ang investigation Pero kung gusto nyong paniwalaan na nagdududa kayo, karapatan nyo po yan. Hindi naman po tayo magdidikta sa inyong mga isipan. Sinasabi ko lamang sa aking paniniwala dahil dati akong pulis at alam ko kung paano po mag-imbestiga, alam ko kung paano po dumadaloy ang proseso ng pagresolba ng kaso. Okay, balik po tayo dito sa sinasabi ni Secretary John Vic Remulla. Are you privy to what the president will say? Not this one. But SONAs are important. Is the one time that 100 million Filipinos are glued into what he says. It's the one speech that affects the markets, that affects the mood, that affects the politics of the entire country. It's the one true red carpet event of the Philippines. May red carpet event Oh, pa rin. ikaw pa. Dahil kasama ko dati. I never attended a single SONA. Really? Really, never. Really? Because personal na po itong pinag-uusapan namin. No, never. Okay. So, this time, meron pa rin pong red carpet? It's always there. It's never disappeared. Ah, But, I okay. mean, I always go at the back, so I really am not part of that. Yung mga babae naman ang inaabangan. Yeah, it's the women are do. Oo. Yeah. Okay, so there's something to be reported on by Ferdy Salvador and and Raymond Gutierrez. So, physical arrangements first. Do you feel there's a threat to the president's security? I don't think it's imminent. I don't think it's grave, I mean. But we take nothing for granted. Have there been threats? There are always threats. Whether the threat in itself, right? Yeah, whether declared. Siguro naman gets nyo yung gesture na yun itong si John Vic Remulla, no? Continuing threat kasi talaga mga tol na maituturing yung sinabi ni Sara Duterte. May kinausap siya na papatay sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa unang ginang at sa dating speaker kung siya'y mamamatay. No? Continuing po yun. May plano Kaya nga sabi po ni NBI Director Melvin Matibag, hindi na po tanong kung may nangyari bang grave death kasi consummated na yon. Ang sinisikap nila ay madetermina kung sino-sino yung mga nasa likod ng pagpaplano na yan. Si Sara Duterte, syempre, kasama dyan. At kung sino yung kinontrata niya. No? Yung kinausap niya. To be more specific. Declared or not? Whether declared or not, the presidency is the single most important position in the country. And the interests of him being there and not affects so many people. So, especially now, I think. Mas More than mataas ang ever. rating ngayon ng more than SONA. ever, I think it matters more. Recently, there was a breach by ACT, right? Lives of Concerned Teachers. Parang nakalagpas sila doon sa gate, papunta ng Senate. Yes. For a rally. Not or Senate, no, Congress? PICC. PICC, I see. Andun kasi si Marco Rubio. So, and the other foreign ministers, so they wanted to demonstrate. So, mga ilang pulis po ang, ang This one? i-field, yes. 20,000. 20,000. It's even larger than defending Malacanang. Wow. Because you have the entire leadership of the country assembled. So it only behooves that we have enough people. So, how many groups of rallistas are you expecting? It's the usual suspects. You have the left. Ay, nako. Pag naririnig ko itong mga rallyista, every zona, nakaka-irita na No? Kaya alam nyo mga tol, sa totoo lang, ayoko ng mga rally-rally kahit sumusuporta sa gobyerno
Although, mas mataas naman yan sa individual natin na paniniwala kasi ang usapin dyan ay karapatan sa malayang pagpapahayag at pagtitipon kaysa sa individual nating mga opinion. Pero, bakit ako naiinis? Kasi regardless kung yan ba ay anti-government or pro-government, still may mga naaabalang tao No? Kaya pasensya na kayo kung ako yung laging may nagyayaya sa akin, tumatanggi akong sumama sa labas. No? Once lang naman ako sumama dahil talagang hindi ko na matiis ng mga panahong iyon at may grupo na nananawagan para i-impeach o mag-resign itong si Sara Duterte. Kaya sumama ako doon umaga. Kaso lang nagsisi ako. Bakit ako nagsisi? Biruin mo yung kasama namin nung umaga hanggang tanghali na nananawagan para sa impeachment ni Sara o kaya pagbibitiw niya, akalain mo nung hapon nagpunta sa EDSA Shrine tapos binabanatan si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sabi ko di ko na uulitin ito. No? Siguro wag naman sana mauulit lamang ang pagsama ko sa lansangan kapag tinarantado ng mga walang hiya si Pangulong Bongbong Marcos at kinakailangan talaga tayong lumabas sa kalsada. Yung talagang kailangan na. Pero yung mga pagpapahayag lamang ng mga saloobin, mas naniniwala ako, mas epektibo pa nga kung sa social media natin gagawin Iilang tao lang naman ang nakakapakinig sa atin sa kalsada. Oo, mababalita yan sa mainstream media. Pero after that news, wala na. Kung ikaw patuloy kang mag-iingay, araw-araw ka magrarally dito sa social media, either para sa pag-criticize or pagsuporta sa gobyerno, wala ka pang napeperwisyo. No? Maliban doon sa mga tangang nagbabasa sa'yo o nanonood sa'yo. Kasi biruin mo, ayaw nila sa mga sinasabi mo pero patuloy na nagbabasa at nanonood sa'yo. Ang mga tanga yung ganon. May mga ilang-ilan lang naman. Kasi unti-unti nang nauubos din yung basher ni Tapon, mga tol, sa totoo lang, makapagkwento na ako sa inyo. No? Napansin ko, kumukonti ngayon ang basher ni Top 1. Lalong-lalo na kapag inaasar ko sila sa bayaran ng buwis. No, hindi nila ako makontra dun Oo. 5 pages. 4 na channels po natin sa YouTube. Tapos profile ko. Pag ako'y nangaasar sa usaping buwis, di sila makaganti. Soplak talaga sila. Bakit? Ewan ko kung yung kinikita ba nila binabawasan ng buwis. Pero malamang ang pangtotrol ay hindi nagbabawas sa buwis. Di ba? Ako, nasasaktan ako ngayon. Sa totoo lang, magkano yung binayad ko kahapon sa tax? 75,000 pesos. Yun naman ay para sa taong 2023. Kasi hindi ako nakapagbayad nun No? Tapos, magkano yung binayad ko para sa second quarter ng taon na ito para lamang sa percentage tax 30,000. Today or next week, ang deadline kasi ay August 15, magkano ang babayaran kong tax? 118,000 pesos. No? At ito pong pinapanood nyo ngayon na July, and perhaps kung tayo pa rin magkakasama, August, September, magkano ang projected na babayaran ko sa tax? Almost 400,000 pesos. Kaya hindi sila makaporma sa akin, mga tol. Binablangka ko sila ngayon. Yung mga pinapanood nyo bang DDS vlogger o ikaw ba mismo nagbabayad ka ng buwis? May resibo ko no? Talagang pagdating sa usaping tax, mga tol, very proud ako. Kailangan natin ipagyabang yan. Kasi dapat, kung tayo'y lumalaban sa korupsyon, dapat tayo mismo sumusunod sa batas. Katulad nito, baka sabihin nyo, kwento lamang. May nakakayanig. Kwento lang talaga, nagkamali ako Ito. Ito po yun Di ba? Sabi nyo, baka sabihin, kwento lamang Ito po 75,990.71 pesos ang binayad ko kahapon. Yung 118,000 ipopost ko mamaya. Hindi ko pa na-i-post
Yung estimate na 400,000 sa October pa yun. Tapos, sa taong 2027, January, meron na naman. April 2027, annual. Kaya, kayong mga DDS, bago kayo mambash dito, siguraduhin nyo muna sa sarili ninyo na gumagawa kayo ng tama. No? At tanungin nyo sa mga pinapanood ninyong content creator kung sila ba'y nagbabayad ng tamang buwis. Kasi ako, kaya kong ilaban ito. No? Kaya kong sabihin sa inyo kung magkano kinikita ko sa isang buwan eh. Kayo, kaya nyo bang sabihin yon sa harapan ng publiko, mga DDS? Siyempre, hindi. Kung nang totroll kayo, hindi nyo kayang sabihin yon dahil illegal yon. No? Buti nga, hindi ko na binabanggit dito masyado yung mga katagang mamatay na ang bayaran eh. No? Kasi baka may tamaan ako eh. Pero, magbayad na lamang tayo ng tamang buwis. Ganun lang naman yon. Kawawa naman yung mga kababayan po natin na pangkaraniwan lang ang trabaho, walang takas sa buwis. Di ba? Yung mga nasa middle class, kasi yung nasa minimum, exempted yan eh. Mababa yung threshold ng tax eh. Yung threshold ng tax, mababa yung sinasahod nila doon. Pero yung mga ang posisyon ay supervisory, managerial position, may tax po yung mga yon. Walang takas ang mga yon. Dahil may withholding tax na tinatawag. Antimano, bago nila matanggap yung sahod nila, fix na nga, babawasan pa ng tax talaga yon ng gobyerno. Sila religiously nagbabayad ng tax. Tapos tayong mga content creator, libo-libo kinikita natin dito, meron pang milyon, hindi tayo magbabayad ng tamang buwis. Baka makakarma tayo niyan. No? Kaya ito, panawagan ko sa lahat. Sa lahat ng mga content creator, hindi lamang sa mga DDS, magbayad po tayo ng tamang buwis. Sa darating na July 30, meron po tayong raffle. 30,000 pesos na ang ipapamahagi natin. May nadadagdag eh. No? Baka madagdagan pa yan. Kasi ilang araw pa lilipas. May mga kaibigan kasi tayo mga tol na nagtitiwala sa atin at dagdag mo to sa raffle mo. Kaya naging 30,000. No? Ayaw nila magpabanggit ng pangalan. Salamat kay Mami Best Friend. Babanggitin ko, proud ako eh. Kasi, ito yun eh. Di ba? Sabi niya, anak, pagka dumating yung silver button mo, mag-donate din ako sa'yo. Gusto mo ba, Mami, sabihin ko ang halaga? Malaki yung halaga. Pero, kung nanonood si Mami, nasa baba ng bahay eh. Mag-comment kayo dyan, Mami, kung gusto nyo sabihin. Sumali po kayo, mga tol, ha? Ang gagawin nyo lamang para makasali ay magko-comment po kayo dito po sa ating post, no? I-comment nyo lamang po yung tunay na pangalan ninyo. I-comment ang tunay na pangalan para sumali. Yan. Okay? Ayan ha, i-comment nyo po. Tapos, 20 t-shirt ang ipapamahagi po natin. Sana manalo kayo mga tol. Mas masarap manalo dun sa t-shirt kasi mas mahal yun eh. Biruin ninyo, halaga ng t-shirt, 550, 650. Tapos ako pa yung mag-ship sa inyo. Pero kung gusto nyo pera, sana manalo kayo sa pera, 500 pesos lamang yun. Para sa 60 na katao. 60 na katao. Kaya baka abutin tayo ng siyam-siyam sa 30 ng gabi, no? Sa July 30 ng gabi. Sana patuloy nyo lamang suportahan ang ating programa, mga tol. Maraming salamat. Yung ganitong bilang ng ating mga manonood, sustainable po ito, no? Basta umaabot po tayo ng 1,000 concurrent viewers kada live natin, sustainable po yan. Pero pag bumaba po dyan, kailangan kong dumiskarte ng iba para mapagpatuloy po natin itong ginagawa natin. Kaya sa ngayon, nagpapasalamat ako ng lubos sa patuloy ninyong suporta, mga tol.
Wag po kayo mag-comment ng pangalan dyan mga tol. Hindi po dyan sa chat area. Dyan po sa binaba kong link. Dito po. Hindi ko po makikita yung mga comment nyo later. No? Dito po kayo mag-comment mga tol sa binaba kong link. O yan, may mga nag-comment na 23 minutes ago, 47 minutes. Dito po kayo mag-comment. Kasi dyan po ako kumukuha ng ililista. Wag po dyan sa chat area, wag sa comment section ng video na ito. Dito po sa post mismo natin. Total of 30,000 pesos ang ipamamahagi po natin. Maraming salamat mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.